Nagbabalik po tayo mga kababayan. Kumusta po kayo? Especially po yung mga barangay officials dyan. Yung madalas na nanonood sa atin, mga barangay officials, mga botante, mga SK officials, pati kagawad. Kaya alam niyo, pag-usapan pa rin natin tungkol dito sa BSKE habang nag-aantay po tayo sa resulta yung magiging sagot po ng Kamara, ng Senate, ng COMELEC at ng Palasyo. Magsasampung araw na, wala pa po tayong naririnig sa kanila kung ano kaya ang kanilang susumagot na ba. At syempre, ibabalita yan at tiyak na merong mag-a-update kung ano ba. Tayo din, mag-a-update din po tayo kung ano ba yung kanilang itutugon sa Supreme Court depensa ng respondent sa petisyon ni Atty. Macanintal, petisyon din ng teacher at petisyon ng mga kabataan. At pinangunahan po yun ng isang SK officials. Kakalimutan ko lang yung pangalan. Na-interview siya, meron siyang reason kung bakit siya nagpetisyon din. Kaya siyempre, nangunguna sa petisyon dito ay si Atty. Macanintal dahil nauna na siya nagpetisyon nung postponement ang BSP dapat noong 2023 ay naiurong noong 2023 at naituring na unconstitutional. Alam niyo mga kababayan, ito, kwentuhan tayo, nagbibigay tayo ng mga komentaryo. May mga nagko-comment dyan na, ano ba yan, paulit-ulit na lang. Okay lang po yung paulit-ulit. Alam niyo ba na maganda po itong napag-usapan natin, lalong-lalo na sa mga barangay officials at mga SK officials. Especially, siyempre, kami, nagko-content kami, kahit hindi naman po kami barangay officials, no, hindi naman kami relate dyan. Pero nagre-research kami. At naiintindihan na rin namin tuloy ngayon kung papaano gumagalaw o gumagana itong mga batas yung sa legislative process. Kung paano gumawa ng batas, ayan, di ba, hanggang sa makarating yan sa Supreme Court. Dahil meron po nagpetisyon. Alam niyo, kung wala kasi nagpetisyon, maaaring questionin ng Supreme Court ang batas na yan, pero matutuloy no? Matutuloy talaga ang batas na ito, RA 132. Dito na ito. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon kasi pumasan. Itong Republic Act 12232 na dati ay tinatawag dating term setting bill, no? O term setting bill. Yun yung title nitong batas na ito. At ngayon na ay ganap na itong batas. At may nagpetisyon. So, question at may kaso Ayan, titignan kung wala bang lalabag yung batas itong Republic Act na ito na ipinasa ng Congress at Senate at pirmado pa po ng Presidente. Yan, mag-antay-antay po tayo. At sabi ko nga, maganda itong pinag-uusapan natin kasi natututo po tayo. Meron po tayong nalalaman kasi ako mismo at kayo din mismo ay nagre-research. Yan, nandiyan naman ang Google, ang internet. Sa panahon ngayon, pwede po tayong matuto ng isang bagay o ito pinag-uusapan natin tungkol sa batas. Diba? Andiyan na po lahat yan. Pabasahin na lang natin at iintindihin at pwede tayong matuto sa batas. Kahit tayo po ay mga hindi naman abogado. Lalo na po kayo mga barangay officials, dapat mas meron po kayong ideya o knowledge sa mga batas-batas kahit yung mga maliliit na batas o yung mga batas na pinaiiral sa mga barangay. Siyempre, alam ko naman, alam niyo yan kasi trabaho niyo po yan at kayo rin ay gumagawa ng mga mga proyekto at alam niyo dapat kung paano gagana o paano maipapatupad ang isang proyekto dahil nga po, yun ay inyong trabaho. So, siyempre kayo ay naglilingkod So, sa mga naglilingkod dyan ng tapat at talagang ginagawa yung kanilang trabaho sa kanila mga barangay, no? Malalaking barangay man yan, City, Quezon City, Marikina, diba? Makati City, yung mga mayayaman na city, siyempre, malalaki ang ira doon. At ganoon din, yung mga nasa malalayong barangay, nasa mga probinsya, kayo pa rin ay mga pare-pareho lang kayo ng katungkilan. Malaki o maliit man ang inyong hinahawakan. Barangay officials at mga kagawad. Ayan, at siyempre mga SK
So, pag-usapan natin yung mga first term, mga kababayan. Taas ang kamay po ng mga first term. Yung mga naka-first term na. Dami. Alam ko marami po ang naging incumbent ngayon. Ito, ipuntuhin natin itong mga incumbent. Marami pong nanalo noong BSKE 2023. Marami yan. So, ano ba ang mangyayari? No? Ilan bang taon ang inyong ipaglilingkod kung talagang magagamit ninyo ang inyong maximum term? Sa ilalim ng batas na ito, RA 12232, ay sabi nga ay 3 terms, 4 years. Kaya kung kayo po ay isang termino na at kayo ay incumbent noong 2023 at matutuloy itong RA 12232 na ito, so mabubuo nyo po kung ano po yung nasa batas. Nahalal kayo noong 2023, 24, 25, 26, so makukumpleto ninyo yung 3 taon. So marami nagsasabi, sana makumpleto namin yung 3 taon kasi nawala yung 1 taon namin. At ang nasa batas nga naman ay 3 years. So magiging period sa inyo. Ayan, so naka-isang termino na kayo, 3 years na. At RA 12232 na pinag-uusapan natin ng 3 term. So plus 8. 8, 9, 10, 11. So ang kabuuan ng inyong panunungkulan kung hindi kayo maiaalis sa pwesto nyo, hindi kayo matatalo, diba? Meron po kayong 11 years. Ayan, nalito pa yun. 8 plus 3, siyempre, maximum nyo 11 years sa mga naging incumbent noong 2023. So, marami-rami po kayong magagawa. Kaya't advantage nyo po yan mga incumbent, yung newly incumbent noong 2023. Sapagkat biruin nyo, 11 years matagal po yan at sabi ko nga marami po kayong magagawa. Diba? Kung, sabi ko nga marami din nagsasabi na kapag ikaw ay nakaupo na, incumbent ka na, nahalal ka na dyan, hindi ka na basta-basta matatalo. Kasi once na nakaupo ka na dyan, advantage mo na nga yan. Kilala ka na, barangay captain ka na, barangay kagawad ka na. Diba? Ang gagawin mo na lang dyan, pakita yung iyong trabaho. Pakita mo yung sinseridad mo na ikaw ay gumagawa. Ginagampanan mo ang iyong pagiging isang barangay officials. Diba? Kasi pag pinabayaan pa yan at halimbawa na tuloy ang RA 12232 na ito sa 2026 na eleksyon, mabubuo mo yung 3 years, pero kung naging pabaya ka sa loob ng 3 taon na yan, at natalo ka na. Sino ba ang sisisihin? Walang ibang sisisihin kundi ikaw mismo. Meron dahilan kung bakit ka po natatalo. Itong binibigay kong content ngayon ay para mga tips na rin. Kumbaga, siyempre, para sa inyo rin. Kumbaga, parang reminder, parang pagpapaalala. Nandiyan na kayo Naboto na kayo minsan nanalo na kayo minsan, matatalo pa ba yan susunod? So, sabi nga pag natalo pa ay wala ibang sisihin kundi kayo. May maaaring kulang. Alam niyo na po yung aking ibig sabihin. Hindi po ito para mang-insulto. Ito po ay para lang may tayo mapag-usapan. Karapatan yan at karapatan din natin yan. Bilang isang botante din. Ito kung mapapanood ito ng barangay officials namin. Taga dito lang ako sa Muson. Kilala niyo naman itong pagmumukhang to. Ako po ay walang sinasabing masama. Wala po tayong masamang tinapay dito sa ating mga content. Kung minsan na pagbibintangan nagbabayas, kabilaan, kasi binibigyan natin ng paliwanag ang bawat side. Yung side ng 2026 at yung side ng yung existing law, yung December 1. Kapag ganon, syempre, iniisip, bias. Hindi. Binibigyan lang natin minsan ng paliwanag yung both side. At minsan naman, nasa neutral tayo. At ngayon, neutral naman din talaga tayo palagi. Sa akin, matuloy yan sa December 1, okay na okay din at matuloy sa November 2 dahil pinasa na yan ng ating mga mambabatas mga mambabatas yan, halal po yan. Binuto nyo yan para gumawa ng batas. Okay, so dito sila masisisi din. No? Okay, so balik tayo dito sa
Yun na nga, yung mga naka-first term na, maximum nyo, kung magagamit yung lahat yan, ay 11 years. So, maganda-ganda ang panunungkulan yan. Di po ba? Ayan. Ngayon naman sa SK, ito. Kasi sa SK, magpapakilala ka pa yung mga kabataan pa ito eh. Kung, balik muna tayo dito sa yung first term na barangay officials. Kung matutuloy yan sa December 1, no? Matutuloy yan sa December 1. Tapos, mai-apply yung 4 years, no? Magiging kayo, minus 1 year lang. Maximum nyo ay 10 years. Kung halimbawa tinuloy sa December 1 at tinuloy yung termino na 4 years, 3 terms. Kasi 23 24, 25. Oh, pangatlong termino ninyo plus 8 years yun. So, 10 years. So, mas maganda nga siguro kung titignan na matuloy o may urong, hindi naman parang postpone. Huwag nyo na isipin yung postponement kasi naayos to term setting to no? Maiurong sa 2026, may plus 1 year kayo. Makukuha nyo yung pair, yung patas na 3 taon plus 8 years. Kung sa November. At kung matutuloy naman sa December, magiging 10 years. Kasi 3 terms nga di ba? Unang term, 2 years lang o plus 8, di 10. Alin mas gusto? Mas maganda sa incumbent, papabor itong batas. Di ba? Magiging 11, may pambuelo kayo ng 1 taon. Di ba mga sir, ma'am? Ayan, mapunta na tayo dito sa SK. Sa SK talagang isang termino lang yan pag binasa mo yung batas dyan. Andito, hindi ko nababasahin. Pwede nyo yung, andyan na yan, yung RA 12232 na ito, makakakuha kayo ng kopya sa Google. Basahin nyo isa-isa yan. Isang termino lang po sa SK. Ngayon, so 4 years. Kung magiging 4 years na yan, kung halimbawa may bagong SK, yung bagong aspirante, sumali kung mandidato. O di pag nanalo kayo sa 2026 hanggang 2030, buo nyo yung 4 years. Paano yung incumbent? Ayan, sa incumbent na SK, madali lang, o plus 1 lang. Naalala ng 2023 incumbent, SK. So, pag natuloy ang RA na to, 1, 2, 2, 3, 2 na ito, plus 1 kayo, magiging 3 years. Mabubuo nyo nga yung nasa batas na 3 years. Kung matutuloy naman sa December 1, isang term lang kayo, 2 years lang. Ayun lang ang disadvantage kung matutuloy sa December 1, kung ikaw ay incumbent SK officials. 2 years lang po yun. Kasi December 1, election na ulit lang ay isang term na Isang termino lang yung sinasabi sa batas Pero siguro, hindi ko lang sure, no, kung kasi bagong batas ito So sabi nga sa bagong batas na ito, isang termino lang sa SK. So 4 years lang So makikinabang yan, aspirante. At makikinabang ng full maximum terms sa mga aspirante. Kung mahahalal sila ng 2026, 4812. Ayan, aspirante na makikinabang ng 4812 na yan. Tapos sa SK ay isang 4 years lang. Sinabi ko na kanina kung naka isang termino ko na kung ilang taon na kayo. No? So, 11 years maximum. Kung sa November ang BSKE at kung sa December naman, naka first term ka, 10 years. Yan, pakikorek ako kung mali mukhang hindi naman mahirap kwentahin to. Diba? So, basic lang naman. Kumbaga, plus lang yan. Dali-daliri lang. Mukhang tama naman yung pinaliwanag ko. Yan sa mga incumbent. At least, meron tayong idea. Ako, hindi naman ako barangay official. At least, pinag-aaralan ko yung mga termino ninyo. At meron tayong topic. At natututo tayo. Maganda ito. Diba? Meron tayong benepisyo dito sa BSKE issue na ito. Kung sino man ang mananalo dyan, sabi ko nga ako, I don't care. Butante lang ako. Buboto ako sa December 1 kung tuloy yan. At buboto rin ako sa November kung tuloy yan. Maging tanggapin na lang natin kung ano yan.
No, kung may nagpetisyon, so be it, petisyon niya yan eh. Meron siyang dahilan kung anong pagpapasya niya sa sarili niya at sila ay nagpipetisyon kasi nilalaban yung kanilang karapatan. Kasi nga, pinopospone. No? Pero advice ko sa mga kabataan, ha? Mga kabataan, huwag kayo magpapagamit. Kung kayo ay nagpetisyon sa ganang inyo lang, okay yun. Pero kung meron nasa likod niyan, at kayo inautusan, halimbawa, huwag na. Doon ang kayo magpagamit, dapat pero kayo sarili prinsipyo sa inyong sarili. Sabi ko nga, kung kaya kayo nagpetisyon dyan, mga kabataan, dahil yun ang paniniwala ninyo, no? Okay, ang karapatan nyo yan. Pero aralin nyo muna ulit kung bakit kailangan gumawa ng batas ang mga nanunungkulan sa Kongreso at Senado. Hinalal yan ng mga Pilipino eh. Hindi pa pwedeng humina ang legislative kasi diyan ginagawa ang batas. Kapag mahina ang legislative, ang Kamara, anong klase kaya yun? Di mahina ang mga pinagboboto ninyong mga upo dyan. Ang ibig ko lang sabihin, hindi pa pwedeng kada batas na may patutupad at pipirma ng presidente ay kung sino-sino na lang ang pwede mag-petisyon. Kumbaga, parang magiging mauuso ba ang petisyon? Sana hindi. No? Sana tignan kung bakit pinatupad yung batas at kasi hindi naman din matutupad yung batas na yan. No, doon pa lang sa legislative process. Kapag hindi yan okay, halimbawa may nagpanukala at hindi yan okay, doon pa lang masosoplak na yan. At hindi na yan tatawid sa BICAM. At hindi na rin pipirmahan yan. Kung umabot mo sa pagpirma dapat o hindi, sa presidente pa lang, pwede lang ibito. Ito pumasado na eh. Pasado na sa lahat eh. Pinirmahan pa. So, majority na yun kung tutuusin. Dapat irerespeto na yon. Kasi nga hindi naman po pagpuspon pagsasaayos na nga po eh. Inaayos na nga po eh. So lang yung pagkakaintindi ko sa RA 12232. Okay? So ganito lang, medyo mahaba na. Iwan po ulit kayo ng mga opinion mga kababayan. Mga incumbent, yan, mga barangay official, salamat sa inyong paglilingkod. Tuloy nyo yung maganda yung ginagawa. Ayan. So ganito na lang. Pa-share, comment, subscribe. God bless.